Ito namang si Nathaniel, aspiring voice talent na excited ipakita ang kanyang talent. Paano ba nagsimula ang kanyang man of many voices? Nung una talaga, 5 lang yung boses ko. Palagi akong nakikinig ng radyo. Ginagaya-gaya ko. Hanggang yung boses kong 5 nadadagdagan. Hanggang nalaman kong may boses na pala akong 32 voices. Pero kahit gaano kakulay ang mga boses ni Nathaniel, laging may lungkot sa likod ng kanyang maraming boses. Grade 4 ako noon. Natandaan ko pa talaga mag-grade 5 ako noon. Namatay ang tatay ko. Huminto ako. Naging washer ako ng pinggan doon sa karinderya. Hanggang sa tinulungan niya ako na mag-aral ba. Sabi niya, okay ka naman, mabait ka naman, sige, tulungan na lang kita. Nagpursige si Nathaniel na habulin ang kanyang pangarap na maging voice talent. Kaya 2008, pumunta ako dito. Nakitira ako sa pinsang ko. Alam ko na mahirap talaga makitira lang. Ang ginawa ko, sinasabi ko dun sa mga naging kaibigan ko na kapitbahay ng pinsang ko na marunong ako mag-massage. Eh di may nagpapamassage sa akin. Hanggang yung minassage ko, siya na yung nagsasabi na, si Nathaniel marunong mag-massage. Relax lang kayo, ha? Oh. Alam niyo, gusto kong makita ang tatay ko. Ako ang iyong ama. Makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, tatay mo siya. At siya, madiwala ka sa kanya. Yung talentadong Pinoy, kung sakasakali, darating yung araw na tawagan ako upang sabihin na pwede akong mag-perform, magiging masaya ako. Pinakapangarap ko sa buhay na kahit isang beses makita ako sa TV at patunayan sa lahat na may talent talaga ako. At gusto kong mangyari na ipakita yon dahil alam ko maraming manunood. Baka isang araw may makadiscover na pwede pala akong kunin maging artista. Iparisito! Action! Mahal kita, Paribar. At wala akong kasalanan. Makinig ka sa akin, Iha. Si Sergio ay walang kasalanan, Paribar. Pero padre, labis ako nasaktan. At alam mo yun, kurasan. Pero Iha, talagang si Sergio ay nagmamahal sa'yo ng tunay. Kaya sasabihin ko sa'yo, Iha, dapat kayo ay magkatuluyan dalawa. Mabuti na lang si Paribar at si Sergio ay magkatuluyan. Pero ako, mananatiling aso. Talentadong Pinoy, ito ang masasabi ko sa inyo. Paghahandaan ko ang araw na isasalang niyo ako. Magkikita-kita tayo at ito ang sasabihin ko. May talent po ako at kaya kong ipakita sa inyo. Hindi po ba? Oo, opo. Sino kaya sa kanila ang makikita natin sa entablado ng Talentadong Pinoy this week? Well, bago kayo magdesisyon, marami pa kaming ihahaing malulupit at makukulit tulad ng mga ito. Kaya ako sumali sa Talentadong Pinoy, makita ng buong mundo kung ano yung magagawa ko. Kahit yun, huwag kayong bibitiw para makita pa ang iba nating mga nag-audition. Babalik ang Kwentong Talentado. Don't go away! Magbabalik ang Kwentong Talentado dito sa TV5. Ito ang storya sa likod ng mga pangarap. Welcome back to Kwentong Talentado. Kanina ay napuntahan na natin ang audition sa SM Dasmariñas. Ngayon naman, lumakbay tayo northbound patungong SM Valenzuela. Ang tanong, meron kayang papala rin sa mga nagpunta dito? SM Valenzuela ang next stop ng Team Talentado. At tulad ng mga naunang audition points, marami ang nagpakitang gilas at nagpasikat. Only you and you alone can make you cry, you do. At mula sa libo-libong nag-audition, hanap namin kung sino ang pwedeng maging contestant ngayong Sabado. Tulad nitong si Justin, na dinaan kami sa suntok, sipa at sigaw para mapansin. Justin, bakit ka nga ba sumisigaw?
Hi, ako po si Justin Ubay from FEU, isang talentado. Gusto ko nag-audition sa talentado kasi yung sport ko, tawag ito ay tricking. So, ito yung sport na galing sa States. So, gusto ko mag-spread yung hype sa tricking, ibagong style ng martial arts. Mixture ng ibang styles, yung capoeira, wushu, taekwondo, ganon. It's more exciting kasi you feel like you could fly. And I want others to feel the way that I feel about for this sport. I'm the eldest of my 4 siblings. Here's my mother dito sa Valenzuela. Actually, yung father ko nasa States na kasi galing po kami sa States. Doon ako lumaki. Ang Tagalog ng mosquito ay lamok. Ang Tagalog ng chair ay upuan. Ang Tagalog ng puti ay white. No. Yung plan ni Dad ko is for me to learn more about to be more Filipino. There's a lot of things that I didn't know about here in the Philippines kasi I didn't grew up here. So every day is a new experience sa akin. At first mahirap pag-adjust dito sa Pinas. Pero each day I'm learning more and more to become Filipino, and that's how I feel like I should be. Dad, thank you for bringing me here to the Philippines. I'm really glad that you gave me the chance for me to experience a new life here. I hope I can make you feel proud. Sipa, suntok at sigaw ang tuhuran ni Justin, bilis at talas ng bibig naman ang sandata ni Archie para makasali sa Talentadong Pinoy. Ako si Archie Bartolo, isang talentado. Isa po akong 4th year student ng Our Lady of Fatima University, HRM graduating student. Tuwing Monday, Tuesday, Wednesday ang klase ko sa school as a regular student. Pagsapit ng Wednesday to Saturday night, nasa trabaho na po ako bilang part-timer sa isang restaurant sa Eastwood. Hindi ko sinasabi sa parents ko kasi ayoko malaman nila kung ano yung reason ng bakit ako pupunta sa malayo. Pa, hindi ko man sinasabi sa inyo yung reason kung bakit ako nag-work sa mga ganong event or gigs or pag-waiter kasi gusto kong makatulong sa inyo ng palihim na hindi nyo na kailangang alamin o malaman kung saan nanggagaling yung pera. Basta ang sa akin lang sa marangal tsaka kinita ko siya ng pinaghirapan ko, dugot pawis. Game. Accidentally, natuto akong mag-beatbox nung nag-field trip kami sa Intramuros. 6 years na yung nakakaraan. Nakakita ako na isang foreigner na nagvo-vocal beat. Hindi siya beatbox, yung beatbox na puro sounds lang. Habang kumakanta siya ng mga old and classical songs, may hawak na gitara, nagbi-beatbox siya. So nung araw na nakita ko siya, pumasok sa isip ko noon na okay to unique, di siya basta-basta. Sumali po ako ng Talentadong Pinoy para makita ng tao na kung may mga talento silang katulad namin, ilabas po nila, huwag nilang itago at i-share nila sa iba kasi biyaya ng Panginoon yun eh. Kung sakasakaling mananalo po ako, yung perang kikitain ko po dito, ipapamahagi ko po sa pamilya ko, lalo na sa nanay ko. Kakaiba nga ang gimmick nito si Archie para mapansin. Mukhang determinadong manalo para makatulong sa kanyang magulang.